Thank you po, Ma'am. Mahina ang sound mo, Tia Irene. Hindi maririnig ng bingi. Okay. Hindi pa kinig? Mahina po. O ako lang nabibingi. Baka naman po kayo lamang ang nabibingi. Natatawa naman talaga ako, oo. SMD for verification. Bakit? Hindi pa ba o verified na? Tayo na lang. Okay. Lahat tayo magaganda. Okay. Mag-i-start na ako. Okay po, sige. Okay. Yan, hindi na ako, nag-start na ako doon sa member ko na good evening pala sa atin po lahat. Ang ating nga pong pag-aaralan ngayon kung paano tayo magbayad, kung paano tayo makapasok doon sa ating OPMS, sa ating pong Kaiser. Ito po, di bali po ako'y pumasok. Amore. Bali po ako'y pumasok doon sa aking dashboard. Yung ating code number, tapos yung ating password. Nandito na po tayo. Papasok po tayo doon sa Kaiser. Dito po sa View OPMS. Bali, maglalagin po ako. Bali po yung sa akin, naka-automatic na po dahil naka-save siya. Ang ilalagay po natin dito, yung username natin o yung email address natin, yung pong ginamit natin sa ating, noong po tayo nag-apply ng ating Kaiser. Tapos po yung ating pong password is yung pong galing sa Kaiser, yung pong dumarating sa ating email. Sandali po at medyo ayan. Ito po yung ating policy. Ito po yung policy plan natin. Yung po yung makikita nyo po dito kung ano pong plan yung kinuha ninyo. Yung pong kinuha ko is K100. Kaya po yung nandito is yung K100. Tapos po sa ilalim, ito po yung application number at yung pong policy number natin. Ito po ay mahalaga. Kaya mas maigi po na isulat ninyo sa papel. At saka yun pong email address ninyo at saka yun pong password nyo. Isulat din ninyo sa notebook ninyo. Doon sa pinaglalagyan ninyo ng mga mahalaga. Para hindi lagi kayong maghahanap sa email nyo. Dahil napaka-importante niyan po at yan po ang lagi nyong gagamitin pag napasok kayo dito sa OPMS. At saka ito naman nga pong sinasabi ko, yung policy number natin, yun po ay isa pa rin ninyong ino-note sa inyong notebook dahil ito po ay magagamit po din natin pagka tayo'y nagbabayad. Ito po, yung pong ating mga details po. Yun po, halimbawa kung kailan kayo nag-start, tapos kung ano pong payment terms ninyo, yung pong installment amount ninyo, kung ilan na pong beses kayo nagbayad. Ito po, dito makikita nyo yung pong view, ay ano ba yan, nalakad. Dito po, ay sandali po. Ito po yung aking healthcare contract. Diyan po ninyo makikita yon. Dito po, nandito yung ating policy number at saka po yung ating pangalan. At tapos po, ito po yung ating payment history. Ay, sandali po, bakit po ba gumagalaw yung aking computer? Ito, yung view may payment history. Ay, mali po yung napipindot ng aking computer. Nasusundan po ba? Okay. Okay, ito po yung payment history natin. Diyan po natin makikita kung ilang beses na po tayo nakabayad, kung active po ba yung ating, yun nga po dito natin makikita. Kung nakikita po ninyo dito, yan, kung kailan kayo nag-start, kagaya ko po, nag-start ako noong yung pong July 2018. Dito po ninyo makikita kung pumasok po yung inyong
yun pong inyong mga ibinabayad, yung pong mga payment ninyo. Kagaya po nitong akin, may amendment fee na hindi ko naman alam. Ayan po, hindi ko po nakokontrol lagi yung aking alam ko na yung amendment fee dahil nung ako'y magpalit ng mode of payment. Dahil po pwede po tayong magpalit ng mode of payment. Yun nga po sinasabi natin na pwede nating i-upgrade. Kaya po ako dati, ang pagbabayad ko po is monthly. 2 years po ako nag-monthly. Tapos po, noong pong 3 years na ang ginawa ko ay yearly. Kaya po ako nagbayad noong sa amendment at gumawa ng amendment form para nga po mapalitan yung mode of payment. Balik po tayo uli sa ating homepage. Ito po naman yung ating view my healthcare contract. Makikita nyo, baka po kayo yung po mga bago nga. Yun, naipakita ko na kanina. Kung yun pong ating health contract. Diyan po ninyo makikita. Nandyan po nakasulat yung ating policy fee at kung sino po ang plan holder. Pwede, kung gusto nyo po yung halos hindi po kami naman nagpiprint niya, pero kung gusto naman po ninyong i-print, pwede naman po ninyo siyang i-print. Ito po, meron po tayong mga individual contract provision. Nandito po siya. Mahaba po siya. Kung gusto nyong basahin, dito po ninyo makikita kung anong nakasulat sa kontrata ninyo. Ito po siya. Marami po, ang alam ko marami po siyang page. Nandito po yung ating mga definition of terms, lahat po niyan, makikita niyo po. Yung atin pong i-discuss sa atin pong Kaiser pagka tayo po yung nagdi-discuss, kagaya po yung mga accident, accredited hospital, accredited medical clinic, accredited physician, nandiyan po din yung makikita. Bali nga po, hanggang 30 page po siya lahat, yung anesthesiologist, attending physician, a specialist duly licensed and registered to administer anesthetic agents and conduct other anesthesia procedures during medical operation, attending physician, authorized representative. Yan po, nandito po lahat siya, yung mga disability. Dito po niyo makukuha. Kaya po hindi kayo mamumroblema na wala kayong pinanghahawakan. Dahil nandito po lahat siya. Dahil yun nga po, less paper na po tayo at saka more online naman po tayo, kaya po ito ay nandito po nakasulat lahat-lahat. Dahil siyempre lalong-lalo na po sa mga bago, nagtataka po sila dahil siguro naman po sanay din kayo sa mga halimbawang kumuha ng mga insurance. Marami pong mga papers na pinipirmahan. Dito po wala naman tayong wala po tayong mga papel na natatanggap dahil nga po siya ay nandito na siyang lahat. Kagaya po na yan yung mga pre-existing condition, yung pong illness natin, nandito po siya. Hindi ko na po babasahin dahil tayo naman po lahat merong ganito. Ipapakita ko nga lamang po sa inyo kung paano nyo bubuksan at kung saan kayo pupunta pagka kayo ay naghanap ng mga papers na kailangan ninyo. Ito po naman yung view schedule of benefits. Ito po siya, yung ating mga basic medical benefits, yung room and board, yun nga po nakasulat sa ating, doon din po sa libro na ating binabasa, yung surgeon's fee, per schedule of operation, 35% of surgeon's fee, payable, ito po siya. Tapos po yung, kung natatandaan ninyo po, yung annual health benefit natin after ng ating paying period, meron po tayong 10,000 every year dahil po kung ang kinuha nyo is yung K Plan 100 po. Dahil nga po every year is 10% ng 100K, kaya po meron pong every year na annual health benefit na 10,000. Kaya po kung makikita nyo dito, 10,000 sa 2025. Tapos 10,000 sa year 2026.
Dahil po ako'y matatapos ng pagbabayad ng year 2024. Kaya po mag-i-start na ilalagay sa investment yung aking plan K na kinuha sa year 2025. Ito po siya. Nandito po siya. Nandito po lahat-lahat kung gusto nyo pong pag-aralan ang inyong plan po. Ito po dito sa huli natin, nakasulat po dito yung group yearly renewable term, yung pong ating nakukuha na insurance, plus yun nga pong mayroon tayong group accidental death and disability, kung ang pagkamatay nga po ay di po ba sinasabi natin na nadodoble yung nakukuha ng ating beneficiary kung ang pagkamatay ay sa aksidente. Dahil po meron nga po tayong yearly renewable term insurance na 450 plus yung pong accidental death insurance na 450. Kaya po nagiging 900 po yung sinasabi natin sa ating pag tinatakil po natin yung Kaiser natin. Tapos po, kung gusto nyo pong i-download yung benefits card, nandito din po siya. Hindi ko na po i-download dahil ito naman po yung ating yung scheduled annual physical examination. Dito po siya. Halimbawa po kung gusto nating magpa-exam, yung pong ating benefits na annual physical examination pagka tayo po ay naka 1 year nang makabayad, pagka tayo po ay nasa Pilipinas. At kung tayo naman po ay nandito sa ibang bansa, after 3 months po at na-approve na yung ating policy, pwede na po nating ma-avail yung ating annual physical examination. Dito po pupunta tayo dito sa Kaiser Health Group .com na ito at atin pong hahanapin kung kung saan po tayo nandoon. Halimbawa po tayo nasa Halimbawa po kayo ay nasa probinsya, ayaw niyong pumunta sa Kaiser Clinic, pwede po naman tayong pumunta sa mga hospital na accredited. Halimbawa po kaya ko nasa Lemre ako. Dito po hahanapin ko lamang kung ano yung nasa Lemre na hospital na accredited. Kaya po yung lumabas dito is Metro Manila Medical Center at saka po yung Our Lady of Kaysasay Medical Center. Yun po ang malapit sa Lemre kung taga Batangas po kayo at taga Lemre. Kung kayo naman po ay halimbawang nasa nasa Baguio. Ano bang meron sa Baguio? Tingnan natin. Ayan po, sa Baguio, yan po, napakadaming hospital po ang makikita nyo. Nandito po yung Benguet Laboratories, Health Services, Cordillera Hospital of the Divine Grace. Napakadami po. Kaya po napakaganda ng Kaiser dahil hindi naman po per force ang pupunta kayo doon sa Kaiser Clinic dahil napakadami po ng hospital na pwede nating puntahan. At ang maganda pa po dito, puro po private siya. Talagang yung mga mamahaling hospital po yung ating pwedeng puntahan. Okay. Basta yun nga lamang po, kung anong kailangan natin, hahanapin po natin siya kung saang lugar tayo nandoon at kung saan po tayo interesado. Tapos po ito, yung i-click natin yung nasusundan po ba natin? Tayo, nasa na ba yung app? Yes po. Okay, sandali. Balik tayo dito. Nasaan na yung app? Hindi ko makita. Ape Maya, lumipad yata. Yan po, sa Baguio, ang daming hospital. Ayan, may San Recto, sa Lipa Suanto, sa Lipa Batangas.
Bakit hindi ko makita yung sa ape? Yung pagka gusto natin namang magkumuha ng schedule. Sandali po. Isulat natin yan. Ayan po. Tuloy natin yung ating kuwan. Ayan, ito po. Ayun pong ating schedule, your annual physical examination. Yun po, pagka kayo nakapaghanap ng inyong hospital na gustong puntahan, dilalabas na po diyan itong inyong pangalan, tsaka yung pong policy number ninyo, kung ilang taong kayo, yung contact number ninyo. Tapos dito po ninyo, bali po dito, kung kita niyo yung lalabas po dito yung hospital na yung pinili ninyo. Tapos po dito, ilalagay ninyong date, kung kailan po kayo gustong yung pong schedule nyo, kung kailan gusto nyong pumunta para magpa-check up. Yun po. Tapos isasubmit po ninyo. Tapos yun po, may dadating sa inyo na confirmation sa email po ninyo. Sasabihin po bibigyan po kayo ng LOA po. Yun po ay yung, ang tawag doon is letter of authorization. Yun lamang po ang dadalhin ninyo sa hospital at ma-avail na po ninyo yung inyo pong check-up free. Andito po yan. Kung kailangan po dito para tayo ma-avail natin yung ating free check-up, dapat po ay yung plan holder must be an active status po. Dapat po hindi po siya nakalapse. At yun nga po, kung tayo nga po ay nasa Pilipinas, dapat nakabayad na tayo ng 1-year cycle or 12-month installment. Make special consideration, yun nga pong sinasabi ko kanina, kung tayo po ay nasa abroad, ay ikinoconsider po tayo na hindi na po natin iintayin yung 1 year dahil hindi naman po tayo palaging umuuwi. The API benefits shall cover the following services. Yan nga po, nandyan na po yung package of annual physical examination, yun po nating complete blood count, yung urinalysis, yun po ay yung urine examination, yung pong fecalysis, yung pong ating stool. Tapos meron po tayo diyang x-ray, meron po tayong electrocardiogram, adults age 35 and above, tapos yung complete blood count, yun nga po. Tapos po sa babae, age 35 and above, meron po tayong free na yung pap smear. Tapos dito po, meron tayo ditong mga contact na pwede nating tawagan. Natin, ano po bang maipapakita ko sa inyo? Login ulit tayo. Yan po. Babalik naman po tayo doon dito sa pagbabayad natin. Di po ba pinakita ko sa inyo kanina yung view my payment history, nandoon po yung payment natin. Dito po pag minsan hindi po siya update dahil kagaya po nitong sa akin na nakalagay dito is July 2021. Ibig sabihin sa July ako magbabayad. Pero pag minsan nga po, kahit po tayo update magbayad, minsan po din lumalabas pa rin po dito na malaki yung binabayaran natin. Kaya dito hindi tayo makakapag-direct na magbayad. Dapat kailangan nating magbayad dahil siyempre po nakalagay dito pay bill now po. Kaya dapat ang mababayaran lang natin dito is yung presyong nakalagay dito. Kaya ang gagawin natin, doon tayo magbabayad doon sa ating dito po sa ating member page po natin. Di po ba dito tayo pupunta naman ang pagbabayad natin, dito tayo pupunta sa kiosk 2. Dahil malimit po naman talaga dito
pumupunta sa ating IMG Kiosk para po tayo magbayad ng ating Kaiser at kung ano man po. Dito nga po, pagbabayad natin is kailangan po, kung nakikita niyo, you are not logged in. Kaya po dapat nating i-click siya para po tayo mag-login. Ito po, isusulat natin yung ating agent code. Yun po yung code number natin plus yung password po natin. Kaya nga sabi ko kanina, napaka-importante niyan. Yan ang lagi nating tatandaan. Dahil yan ang pinakasusi natin para tayo pumasok sa ating portal at para tayo makagawa ng ating mga activities kung anong kailangan natin. Ito po yung Kaiser International Health Group. Ito po yung babayaran natin is yung regular sub-pay po. Dito po natin hahanapin yung ating pangalan. Halimbawa po, maghahanap ako dito ng pangalan ko. Natin kung makikita ko yung pangalan ko dito. Okay, tingnan ko kung nandito siya. Ayan po. Dito, hindi ko nakikita. Ayun, lumabas na siya. Ayan, okay. Ayan po. Dito natin makikita kung ilang beses na tayong nakabayad. Pero kung mali po yung nakalagay dito, dahil pag minsan din po hindi siya update, pwede naman po natin siyang palitan. Halimbawa po tayo may resibo tayong pang 5 na o pang 6, pero nakalagay po dito pang 4 lamang, pwede natin po siyang palitan. I-click lamang po natin siya, ganyan, para magtama po yung ating babayarang kung ilan po na siya. Tapos dito po, papalitan natin kung anong premium na yung price po natin ilalagay. Tapos po dito, kung may lalabas po siyang policy, okay po siya. Pero kung wala naman po tayong policy ping babayaran, pero may lumabas dito, pwede po natin siyang cancelin at lagyan po natin ng 0. Dahil kung hindi po natin siya lalagyan ng 0, hindi po siya aandar. Ganun din po sa reinstatement fee. Kung meron po din diyang nakasulat na dapat naman wala kayong babayaran, basta cancelin po ninyo yung price na nandoon tapos ilalagay nyo po ng 0 siya. Tapos po dito, mag-next po na kayo, depende po kung anong gagamitin ninyo. Halimbawa po kayo nagbi-BDO bills payment, i-click niyo po itong BDO bills payment. Pero kung kayo po ay ang mga ginagamit yung mga remittance, ang atin pong i-click dito is next po siya. Dito po meron po akong isang ipapakita sa inyo. Pag minsan po, dito sa search na ito, hindi po lumalabas yung pangalan. Dahil po meron akong minsan po ay may time na may ibinabayad ako na hindi lumalabas yung pangalan. Kaya po yung sabi ko kanina, napaka-importante noong policy number natin. Kung hindi po lumabas dito yung pangalan ng hinahanap natin, pwede po nating ilagay yung policy number at doon po lalabas yung pangalan. Sandali po. Hindi na po ako makakabalik. Ayan po, di halimbawa po, ito ano, yan po sa regular pay. Halimbawa pong dito, may pangalan na hindi, sino bang, kagaya po dito, Balangkit, Marco, Balangkit, Maria, nandito po siya lahat. Ay, hindi. Kaya, halimbawa po, meron po kayong hindi makita na pangalan diyan. Pwede nga po ninyong, halimbawa pong hindi lumabas yung hinahanap ko, sandali po. Kagaya po nito, maglalagay po ako dito ng noong policy number, 880, halimbawa po 1000 144 804 00. Ito po, halimbawa pong itong taong ito, wala doon kanina sa aking ini-open.
isinulat ko po yung policy number niya, lalabas po siya at i-click nyo po siya. Siya po ay nandoon pa sa loob ng ito pong pinakakahon na ito. I-click nyo po uli ng isang beses para po mawala siya doon sa kahon niya at lalabas na po yung installment number at yung pong price niya at dire-diretso na po siya. Yan po. Maliwanag po ba? Ma'am Merally, okay po ba sa mga ating mga listener, sa ating mga estudyante, sa ating mga member? Sa ating pong nakikinig, mayroon po ba, nakakasunod po ba tayo? Ako ay nakakasunod at tama-tama nagbabayad. Okay, nakakasunod. Nakakasunod naman daw po. Okay. Sa palagay ko, wala na akong, sandali. Tingin natin. Balik tayo uli doon sa membership. Kung meron pa ba na akong pwedeng malaman. Meron pa bang, alam ko na ipakita ko na silang lahat, pero meron pa ba kayong maidadagdag, mga leaders? Meron pa ba kayong maisasuggest sa akin kung ano pang pwede kong ipakita sa kanila? Okay. Yung Neuracast, paano gamitin? Okay po. Doon po tayo sa Neuracast. Ito pong Neuracast, kailangan nyo po siya na mag-registered po kayo. Da-download nyo po siya, download app. Ito po, kung hindi pa po kayo nakakapag-registered, kailangan nyo pong mag-registered. Tapos po, ang gagamitin ninyo is yung yun pong email na ginamit niyo sa IMG. Tapos kayo na po ang bahalang mag-create ng inyong password. Wala po kayong pagkukunan ng password. Kayo na po ang maglagay kung ano pong gusto ninyo. Hindi ko po ito mai-register dahil naka-registered na po ako. Tapos kung kayo po ay naka-registered na, maglalagin po kayo. Meron pong darating sa inyong email na i-confirm po na nakapag-registered na kayo. Kaya po sa susunod na kayo ay pumasok, kagaya po nung ating kinuha, sa halip pong registered pa ang gagawin ninyo, log-in na po ang inyong i-click, tapos po lalabas na doon yung inyo pong email na ginamit, tapos yung pong inyong password. Tapos doon po makikita ninyo naman yung inyong, yun pong inyong pera. Oh, bakit naging zero balance na to? Ito, no, perché mali ito. Dalawa po yung akin. Okay, alam ko na. Okay. Ay, invalid. Tignan ko po. Ayan. Lumabas na po yung tama. Okay, ito po yung laman ng Neuracast ko. Ito po ganito. Tapos halimbawa po kayo may babayaran, pupunta po kayo doon sa inyong, halimbawa po dito, magbabayad tayo ng doon nga po sa Kaiser. Nakapag-register na po kayo doon sa Neuracast? Oo. Okay. Kanina po nagawa ko na siya.
i-try po natin ngayon dito sa IMG Soldivo Fund. Maglalagay po ako dito ng first time ko din po siyang gagamitin dito sa Soldivo Fund. Okay. Ano po? Agent ko. Login. 40. You are not logged in, Ma'am Irene. Opo, pero sa pagkagawa ko po kanina, hindi po ako nag-login. Itatry ko po dito kung kukunin niya. Okay. Okay. Ang ilalagay po natin dito is Newracas Bills Payment. Okay. Ito po yung ating, tatandaan po natin yung e-pay. Sandali po, magtatanggal ako doon sa kabila. Atin pong tatandaan itong e-pay, ito pong ibinigay sa ating subscriber number. Dahil yun po, isusulat po natin sa papel or kung saan, dahil yan po ay kailangan natin. Ano ba? Okay, kailangan nating mag-login doon sa Newracas natin. Ito po. Tapos, doon tayo sa bills payment. Tapos, ilalagay po natin yung pong PIO. Tapos, ilalagay po natin yung biller name. Bali po ay sa International Marketing Group. Tapos po yung subscriber name, yun pong ating pangalan. Tapos po yung e-pay reference number, yun pong sabi ko kanina sa inyo, ay inyong tatandaan. Bali po yung nandoon is, susulat ko. Okay. EHR. Tapos po ating ilalagay dito kung magkano po yung ating ilalagay, kung magkano po halaga ang ilalagay natin. Tapos atin pong isesend. Tapos po may dadating sa atin na email at dadating po itong OTP, one-time PIN po. May dadating po sa ating PIN at yun po ay ating ilalagay. Ang PIN po, yun po ay sa email na ginamit ninyo. Ito po is N5
Okay po, tapos na po. Tapos meron pong dadating sa inyo na email na pumasok na po. Ito naman po kung meron pa po uli kayong babayaran. Kaya po isusulat nyo lamang po yung subscriber name, e-pay reference number at net amount po. Pag lumabas pong ganito, wag nyo na po siyang uulitin. Dahil nangyari po sa akin, akala ko po hindi po siya pumasok, kaya po inulit ko. Kaya po nakunan uli yung pera ko. Pero kung ito po pala, ang ibig sabihin, kung meron pa uli kayong babayaran. Kung may papasok pa uli kayong babayad. Okay po ba? Okay. Okay. Ano pa po ba na pwede kong ituro? Meron po ba kayong gustong doon po sa mga bago, doon po sa Fidelity Life po ninyo nag-avail po ba kayo? Nag-fill up na po ba kayo? At saka doon po sa ating Manila Bankers, ito po meron po siyang add beneficiary. Dapat po ay lalagyan nyo siya ng beneficiary. Tapos doon po rin sa mga bago, dito po sa ating portal na ito, meron po kayong makikita na click as a member. As a partner, yun po ay i-click ninyo para po kayo maging partner ng IMG. Okay, wala na naman po yata. Kung kayo naman po ay may Doon ipapasok. sa ano ma'am, may tatanong ako. Doon sa Okay po. click Saan to po, be ma'am? a partners, members partner, kung ano? Okay Sabi po. niya, is Okay. ang sabi ng bagong member, dahil hindi siya maka-signature, may automatic na signature doon, pwede niyang gamitin. Yes po, pwede po siyang pumili kung alin ang gusto niya, kung alin po ang gusto niya na pirma. Pwede na po siyang pumili doon ang gusto niya. Okay. Meron pa po bang tanong? Maliwanag po ba? Ito po ipapakita ko po dito. Halimbawa po naman kayo may ipapasok kayong tao. Halimbawa po meron pong mag-join sa inyo. Ito po yung i-click ninyo, yung i-join po. Dito po pipili, inyo pong tawag dito, isusure po ninyo na kayo ang agent. Halimbawa po, kagaya po nito. Ang lumabas dito, hindi ko pangalan, yung pong isang kamember ko. Papalitan nyo po siya. Ito po napaka-importante dahil baka po may iba nga pong agent dito, hindi po mapapapunta sa inyo yung inyong ipapasok. Kaya po papalitan natin siya ng agent at isusulat nyo po halimbawa, kagaya ko, ito yung agent code ko at isasubmit po natin. Kaya po dito, kung makikita nyo sa ilalim, pangalan ko na po yung nandito. Tapos dito naman po, pipili kayo kung, halimbawa po dito, kung nasa Milan po siya o nasa Rome, basta nasa Italy, okay na po siya. Dito na po tayo mag-click. Pero po naman kung halimbawa na hindi po taga-Italy yung inyong ipapasok, i-click po ninyo itong click here to sign up for other countries. At dito po ninyo makikita kung saan po, halimbawa po ang mag-member ay nasa Pilipinas. Ang i-click po natin is Philippines po. At kung halimbawa po naman taga-ibang bansa pa, pipiliin lamang po natin siya. At dito po fill up na natin ko yung ating pong details ng ating i-member. At halimbawa naman po, kung Kaiser naman po yung ipapasok, at hindi na yata.
Bumalik. Ay, siya. Sobra. Ito naman po, halimbawa po naman, ang ipapasok natin is Kaiser po. Halimbawa kayo ay merong kukuhang bagong member, bago pong magka-Kaiser, bagong client na kukuha ng Kaiser, ito naman po tayo sa e-app. Ito po, maglalagin ulit tayo. Kaya po sabi ko sa inyo, napaka-importante po ng ating code number na mas maigi po na isulat natin para hindi po tayo laging naghahanap. Dahil po ako merong mga member na lagi doon sila naghahanap sa email nila. Sabi ko, napakadami na yung email na dumarating sa inyo. Kaya mas maigi na isulat ninyo sa papel o sa notebook ninyo para hindi na kayo laging naghahanap ng email. Kung bago po siya, doon po tayo sa new proposal po. At diyan po natin ilalagay kung ano pong, pipiliin kung ano pong kailangan. Siyempre, nasa healthcare naman po tayo yung ating kinukuhan dahil hindi pa po kayo pwede na magbigay ng MOS 18, yung MOS DRP dahil kailangan po diyan ay may lisensya po sa Insurance Commission. Kaya po ito, yung pong proposal, new proposal, isusulat nyo lamang po yung details ng inyong client. Okay. Maliwanag po ba? Ate Irene. Yes. Yung doon sa agent, halimbawa may papasok at hindi pa bukas ang portal, pwedeng i-type lang yung niya, yung ibinigay sa kanyang agent code sa email. Doon sa ilalim din yung ipinakita ko kanina. Oo, yung pinalitan mo kanina. Oo, pwede niyang isulat yung kanyang code number at lalabas na yung kanyang pangalan doon. So pwede na siyang magpa-member kahit wala pa siyang portal, Oo, pwede na. Okay, salamat. Pero ang alam ko, pwede lang siyang magpa-member, hindi pa siya pwedeng magpakuha ng Kaiser. Magpakuha ng Kaiser. Yes. Okay. Ito, dito siya. Ito po yung tinatanong ni Ma'am Ditas doon po sa mga gusto pong makita. Dito po sa ilalim na ito, halimbawa po kayo, mga bagong member, hindi pa po lumalabas yung inyong password. Dito po, pwede na po kayong magpasok ng tao. Papalitan nyo po laang dito yung change agent. Ilalagay po ninyo yung inyong agent code, yung pong dumating sa inyo, at isasubmit ninyo po. At pwede na po kayong magpasok ng inyong bagong client. Okay po ba? Meron pa po bang tanong? Mga leaders, meron po ba kayong gustong idagdag sa mga naibahagi ko? Ate Irene. Yes po. Dagdag ko lang po doon sa clarify ko lang. Yung bagong member po, di may code na sila, pwede naman na po silang mag-sales. Yun nga lang, agent to lang ang mangyayari sa kanilang sales. Pwede na Opo, Kaiser. sila po ang magiging kamatsap dahil ang magiging agent niya is yung mayroon na siyang portal. Oo, kasi wala pa siya, hindi pa active ang portal niya, pero pwede nang mag ng Kaiser. Yun nga lang, agent to ang magiging niya, ang agent 1 yung sponsor niya. Okay. Meron pa po ba? Ito po yung yun po pala sa mga bago ding member. Ito pong ating sa IMG Soldibo Fund. Dito po ninyo makikita yung inyong kung ilang pong shares na yung nabili po ng inyong pera. Ito po, view details. Ito po siya. Booking date. Kung gusto naman po ninyong magdagdag, inyo lamang pong
Inyo lamang pong i-click yung add subscription po. Ito po siya. Okay. Irene, Yes pwedeng po. na ano mo, kasi hindi ko siya nakita, may kausap lang kasi ako kanina. Oh, Na ano okay. mo na yun doon, OPM, ilinalaman ng kontrata natin. Percy. Alin yung sa Kaiser? Percy. Ma'am Percy? Oo, Nawawala, ate, na hindi mo nawawala ka. dinig. Nawala ka. Ano sinasabi mo? Ayan, dinig mo na ako, ate. Oo, pakinig na. Na ano, banggit mo na doon yung mga kontrata natin, yung schedule of benefits, mga yun, yung Oo, linalaman nakuwan ko mismo na. ng buong ano. Oo, nakuwan ko na siya. Dito Okay, sige, sorry po. sa ating Kaiser, na ipakita ko na sa kanila lahat, yung mga view payment history nila, yung mga healthcare contract, yung ating mga kontrata, yung sa individual contract provision, schedule benefits, na ipakita ko na rin sa kanila yung mga, yung papaano sila hahanap ng yung schedule, yung mga hospital nila, tapos kung papaano sila kukuha ng schedule para sa annual physical examination. Naipakita ko na lahat sa kanila. Tapos kung papaano magbayad, pati na rin kung papaano halimbawang hindi doon sa kiosk 2, kung halimbawang hindi nila makita yung pangalan nila, 'di ba? Pag minsan hindi lumalabas yung name noong tao na hinahanap natin, ipinakita ko na rin kung anong isusulat nila. Okay, ate. Grazie, ate. Mabini. Oo. Sige, ate. Okay. Sige. Meron Sa pa ate po school. ba? Ilan ba tayo dito? 16. Meron pa po ba kayong tanong? Meron pa po kayong gustong i-clear? Meron pa po kayong gustong idagdag? O lahat naman tayo dito ay maalam ng lahat? Sa akin, okay na. Pahingi na lang ng video. Okay na po. Pwede na po natin